Hallelujah! Pinagpalang araw po sa bawat isa. Salamat po sa muling pagkakataong ito. Magkasama tayo. Magkasamang manalangin, mag-worship. Itaas ang ating mga pangangailangan. Amen? Hallelujah! Meron po akong isang katanungan na gusto kong itanong sa inyo. Na payak ng katanungan pero magpapaalala ito sa atin ng mahalagang bagay. Ang tanong ko po what is more important? What is more important? Yung bang the moment you are praying or the moment after you pray? Kahapon, tinanong ko ito sa anak ko, si CJ. CJ, sabi ko sa kanya, ano bang importante? Yung sandali, yung oras na ikaw ay nagpe-pray o yung pagkatapos mong mag-pray? Sabi niya, parang hindi ko makuha. Sabi niya sa akin. Inulit ko. So, nag-isip siya. Parang hindi niya makuha ang sinasabi ko. Then pinaluwag ko sa kanya. Sabi ko kay CJ, sabi ko, yung bunso, yung the moment you are praying is important. Napakahalaga. Sapagkat that very moment you are praying, you are connected to God. Amen? The Holy Spirit is praying through you. Sabi ng Romans 8:26, we do not know how to pray, but the Spirit helps us with our weaknesses. No? Help us, sa ating mga kahinaan. At tinutulungan tayong manalangin sa pagitan ng mga daing na hindi kayang bigkasin ng salita. So mahalaga yung moment that you are praying sapagkat nararanasan mo ang presensya ng Diyos. Pero after your prayer, after you pray, mahalaga din. Napakahalaga din po yung pagkatapos nating manalangin, kung gaano ka-importante yung kanina nag-worship tayo, yung kanina nagpe-pray tayo, ganoon din kahalaga pagkatapos nating manalangin. Now, dito po nagkukulang ang marami. Bakit po? Because after you pray, your words and attitudes or behavior will validate, will confirm if you truly believe that your prayer had been heard by God. Dito nagkakamaling marami. Siya talagang pray na pray, worship na worship. Pero pagkatapos mag-worship, pagkatapos mag-praise, iba ang ugali. Parang hindi nag-pray. Can I have an amen? Sino sa inyong merong kayong alam na pagkatapos mag-pray, iba na yung kanyang nagiging mga salita, ang kanyang mga galaw. Siguro meron kang kilala, di ba? Siguro yung sarili natin kung minsan. Alam ko, marami sa atin ay nag-pray naman. Nag-pray. Ngayon, kung talagang naniwala tayo, na dinig ng Amang Diyos ang ating panalangin, dapat magsalita tayo at magugali na tinanggap na natin yon kahit hindi pa natin nakikita sa pisikal o sa ating kasalukuyang kalagayan. Kasi naniniwala kang narinig ng Diyos, di ba? Naniniwala kang dinig ng Panginoon ang iyong prayer. Kung naniniwala kang narinig ang iyong prayer, bakit ka pa nagwa-worry? Bakit negative ang ating mga words? Bakit parang kumukontra yung ating attitude? Yung ating mentalidad, yung ating thinking. Now, ito ang dahilan kung bakit kuminsan, marami nagpe-pray pero walang resulta. Kasi mahalaga, importante yung moment of prayer, importante rin po yung after you pray. How do you think? How do you behave? How do you speak? How do you think? How do you act? Kaya nga sabi po ng Mark 11, Mark 11, yung ating nasa taas. Sabi sa Amplified, sabi ni Jesus, for this reason I am telling you, whatever you ask for in prayer, believe, trust, and be confident that it is granted to you and you will get it. In other words, after you pray, demonstrate confidence. Amen? Demonstrate trust. Believing that you already received it. Granted unto you. Kahit wala pa kang nakikita sa natural, sa kasalukuyan. Para meron ka pang nararamdaman. Para pa may mga banta pa. And yet, naniniwala ka nang tinanggap mo na yung pinagpipray mo. And then you will walk, you will speak, you will talk, you will sing, you will worship. Amen? At talaga, wow, hallelujah, Lord, salamat.
sa answered prayer. Salamat sa milagro. Salamat sa kagalingan. Amen? Kahit minararamdaman ka pa, naniniwala ka na, tinanggap mo na. Ang tanong, ganun ba tayo after we pray? O malumbay ka pa rin? Mukha pa rin pasas ang ating mga mukha. Negative pa rin yung ating mga words. Ha? Negative pa rin yung ating attitude. Kaya, sabi ni God, nagpray ba ang anak ko? Bakit? Walang joy sa kanyang mukha. Walang excitement. Walang thanksgiving. Ha? Walang pagsunod. Kasi pag nag-pray ka na, gagawa ka na, susunod ka na. Amen? Sapagkat alam mo, bawat hakbang mo ay milagro kasi nag-pray ka. Hallelujah. Pwede mo palakpakan natin at sa Lord. Bawat hakbang mo ay milagro sapagkat nag-pray ka. Sabi nga sa ang salita ng Diyos, kaya tandaan ninyo, sabi ni Jesus, ano man ang hilingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo, hindi sinabing matatanggap. Sabi niya, natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. In other words, sa mundo kasi, to see is to believe. Pero tayo, believe first, and you will see. Amen? Kaya nga, you will thank God in advance kahit wala pa. You will act as if nandun na. Oh, Rabashanda. Hallelujah. Lahat na nakakakuha ng revelation, magsabi ng Amen. Ang ganda sa The Passion Sabi ng The Passion, this is the reason I urge you, sabi niya, to boldly believe. Boldly, may tapang, may confidence. To boldly believe for whatever you ask for in prayer. Be convinced. Pag sabi, be convinced. So you have to convince yourself. Wow, sarili. Maniwala ka na. Nakausap mo na si tatay. Amen? Narinig ka niya. Nakarating sa kanyang trono yung prayer. Be convinced that you have received it and it will be yours. Hallelujah. Kaya pag nag-pray ka, hindi pwede, ang hindi pwede. Sigurado mangyayari. Kaya nga po today, mahalagang ituturo ko. I want to share to you an important teaching, message. Pinamangatan ko pong the power of the Spirit of faith. Sabi niyo, the power of the Spirit of faith. Ang kapangyarihan ng Espiritu ng pananampalataya. Maaring magtataka kayo, Spirit pala ang faith. The power of the Spirit of faith. As ang ating teksto, 2 Corinthians, chapter 4, verse 13, sabi sa New King James, And since we have the same spirit of faith. Sabi niyo, spirit of faith. According to what is written, actually, yun ay sa Psalm, ang binabanggit niya rito, I believe, and therefore I spoke. And then sabi ni Paul, kinunik niya, hindi lang sila, sabi niya, tayo rin. We also believe, and therefore we speak. Why? Because we have the spirit of faith. Okay? Sabi-sabi kang Tagalog, yabang tayo ay mayroong parehong espiritu. Pagkitanong sa katabi mo, kay espiritu ba kita? Sabi nga ni Jesus, you don't know what kind of spirit you have. Bilang mananampalataya, dapat mayroong kang spirit of faith. For we walk by faith and not by sight. We live by faith and we die by faith. Amen. Mami Irene. We live, ayun po si Mami Irene. By faith po yan. She lives by faith. Kaya blessing po siyang matindi. Walang trabaho pero ang daming natutulungan. She lives by faith and she will die by faith. Not by fear. Can I have an amen? Kaya sabit, yabang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat, sumasampalataya ko, kaya ako ay nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya, kaya kami ay nagsasalita. Now, lahat ng may pananampalataya nagsasalita, magsabi ng Amen. Maraming pananampalataya, pipe, hindi nagsasalita.
Mahalaga yung pag-aaral na ito. Tatlong bagay. This verse teaches us three important truths about the spirit of faith. Una po sa lahat, faith is a spirit. Faith is a spirit. Yan ang sabi ni Paul. The spirit of faith. It's a spirit. Hindi lang siya parang sa isip lang, parang abstract lang. The spirit is not an abstract. Faith has substance. May laman. Sabi nga rin Hebrews 11:1, now faith is the substance of the things we hope for. Katibayan, katunayan. Amen? Sabi niyo, faith. Now, many people think they have faith. Ito, importante ito. Maraming mga tao nag-aakala may faith. Baka isa tayo doon. Pero meron pa sila mental assent. No? Assent. Mental assent. Ano ba yung mental assent? Ano ba yung difference ng mental assent and faith? In essence, mental assent, ito yung sa dictionary sa mga theologians na nasa Google. In essence, sabi rin, mental assent agrees with the Bible. So, kung tatanungin ko po kayo, lahat tayo nag-agree sa Bible. Amen? With God. Naniniwala naman sa Diyos, nag-agree sa Diyos. But, does not believe or have faith in God or His Word for them personally. Naniniwala ako sa Bible. Naniniwala ako sa Diyos, pero ewan ko lang kung sa buhay ko, mangyayari yan. Kasi sa Bible lang naman yan. Naniniwala mo na ako pero history na lang yan. Naniniwala ako sa Diyos, pero ewan ko lang kung ang Diyos ay mararanasan ko, kung totoo yung mga pangako yan. They believe in their mind, no? Sa isip lang, asset, parang naniniwala, nag-agree, pero hindi nila mapaniwalaan na pwedeng maganap sa buhay nila ang salita ng Diyos. Marami ganyan ngayon sa church. Marami ganyan ngayong mga tao. When we have a mental assent, we merely accept the word as truth, but do not allow it to have an impact on us. Kaya, yan, nagkakaliwanagan na tayo. Kaya sa buhay ng marami, walang impact ang Word of God. Kaya ayaw basahin ko minsan, kapag magbasa, kung talagang naniniwala ka sa Word, sa God, you will put Him first. You will obey Him. You will prioritize Him. Bakit? Believe ka sa Kanya. Believe ka sa Kanyang Word. Alam mo, may pangyayaring maganda sa buhay mo pag ikaw ay naniniwala sa munod. Hallelujah. Sige, palakpakan si Lord. Hallelujah. Pero naniniwala nga pero hindi ganun kabilib. Bakit? Tithes lang, hindi maibigay. Paano pa? Pag binilitad ni Lord, anak, dahil Diyos ako, galing sa akin ang hangin, ang lakas mo, ang buhay mo. Lahat ng resources na yan, ginagaya mo sa business mo, sa trabaho mo, galing lahat sa akin yan. So dapat, bilang galing lahat sa akin yan, ako yung kapitalista. Akin yung 90%, sa iyo yung 10%. Sigurado, lalo ka nang hindi maniniwala. Lalo ka nang hindi susunod. Sana lahat tayo gumraduate na sa 20 pesos. Amen? Kung naman talaga yun ang tithes mo, yung kaya mong ibigay, kagalang-galang yan. Katanggap-tanggap sa Diyos. Meron kang milyon-milyon, hanggang ngayon, 20 pesos pa rin labo per ibo, 100 pa rin. No? Kung minsan, hanggang ninoy ka lang, ba tayo napunta rito? Kasi, bakit sinabi? Kasi marami naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Word, pero hindi naman mapaniwalaan that God can provide everything. Na kaimbuksan ng Diyos yung floods of gates, di ba? Sabi nga, in heaven, na ibubuhos ng Lord lahat ng pagkapala. So, marami, mental asset lang. Walang spirit of faith. Kaya pagpunta sa church, okay, nakikinig, amen, amen. Paglabas, ganun pa rin ang buhay. Pakisabi sa iyong katabi, kung meron kang katabi, sabi mo, para atang tayo ang topic, sabihin mo sa kanya. Bakit alam ni pastor? Kaya pag talagang naniniwala ka, personal na mo yan. Hindi sa Old Testament lang yan. Sa panulang ni Jesus Christ yan.
Wala kang spirit of faith. Pag gano'n. Halimbawa na, yung mga Israelites, sabi nga dyan sa The Voice Translation, sa Hebrews chapter 4, verse 2, those people in the wilderness, sino po yan? Yung mga nakakita ng milagro. Nahati ang dagat, gumawa ng 10 milagro si Moses, no? God through Moses. Nakakita sila ng matindi. Nahati yung dagat. Nandun yung provision nila. Hindi naluluma ang damit. Hindi nasisira ang sapatos. Laging may provision. And yet, wala pa rin faith. Naniniwala sa Diyos. Pero ano sabi riyan? Those people in the wilderness heard God's good news. Parang tayo ngayon. We are hearing God's good news. We are hearing about the miracle, the goodness, the power of God. Pero ang isip lang. Just as we have heard it, but the message they heard didn't do them any good since it wasn't combined with faith. It is not combined. Hindi hinaluan ng pananampalataya. Lord, pag narinig mo yung good news, yung message, Lord, pinaniniwalaan ko yan, tinatanggap ko yan. Lord, pupunta na ako sa promise lang. Lord, susunod ako. Panginoon, kahit wala pa, naniniwala na ako. Kasi binigay mo na. Ang kailangan lang, kunin mo na lang. Amen? Yun ang faith. Kahit wala pa, kahit hindi mo pa nakikita, maniwala ka nang tinanggap mo na. Yan ang sabi ni Jesus ng ating Panginoon sa Mark 11:24. Meron siyang halimbawa ng isang tao merong spirit of faith. Although yung word na spirit, pwede rin attitude. Attitude of faith. Doon sa Numbers, chapter 14, verse 24, sinabi ni Yahweh na si Caleb lang, yung mga doon, hindi makakapasok. Si Caleb lang, sabi niya, makakapasok. Sabi niya, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him. Ano yun? Faith. Faith to believe, faith to obey. Kasi nung sabi ng mga Israelites, yung mga 12 spies, yung 10, negative. Oo, sabi niya, oo. Sabi nila, maganda nga yung lupa, pero, sabi nila, ngunit, may mga higante. Yung pader, maralaki. Naghalat yung mga tao. Pero si Caleb and Joshua, they have a different spirit. No, sabi ni Caleb, manahimik kayo, sabi nila. Kasama din si Yahweh. Lusubin na natin, binigay ni Lord sa atin ang lupain. Takot na sila, wala na silang laban sa atin. They are just a piece of bread, sabi niya. Tinapay lang sa atin yan, sabi nila. Yeah. Ito ba? Si Yahweh kay Caleb. Kasi he has a different spirit. Ano yun? Makikita mo sa buhay ni Caleb yung faith, yung obedience, yung trust. Sabi niya, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him, he has followed me fully. I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Kaya nangyari yan sa book of Joshua. After 40 years, pinaalala ni Caleb kay Joshua yung sinabi ni Yahweh ito, na alam ba? Yung sabi sa atin ni Yahweh, sabi niya, yung bundok na yan, kung saan may mga giants, akin yan, sabi niya. Can I have an amen? So mga kapatid, faith is a spirit. It's an attitude. Anong spirit ang nagdodominate sa atin? Anong attitude ang nakikita sa atin? Attitude ba yan ng obedience, ng trust, ng joy, ng confidence and boldness? Because you have the spirit of faith. Hallelujah. Oh, hallelujah. Now, ito yung pangalawang katotohanan nakita ko na parang nakakasyak na hindi natin alam kung minsan. Sabi ni Paul, all believer have the spirit of faith. Lahat pala tayo may spirit of faith. Hindi lang si Caleb. Hindi lang si Lord Jesus. Hindi lang yung mga disciple. All of us. Anong sabi ni Paul? Yabang tayo, sabi niya. Hindi sabi, ako lang. 2 Corinthians 4:13, letter A, yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya. Hallelujah, nagkapag-asa ako dito. Amen?
Yung palang espiritu ng pananampalataya nasa kanila, nasa atin din. Kaya babangon ka, magtatagumpay ka, lalaya ka. Rabashaddaraba. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, we have the same spirit of faith that was on the Lord Jesus Christ. Kaya nga sa Galatians 2:20, we live by the faith of the Son of God. Yung faith ni Jesus nasa atin. Spirit of faith. Sa King James, I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the body, I live in the flesh. I live by the faith. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, dapat tayo mag-transition. No longer your faith, but the faith that comes from the Lord. Spirit of faith na nasa mga apostle, na na kay Jesus Christ. Diyan tayo mag-operate. Sabi nyo, spirit of faith. Kaya nga po, this spirit of faith will cause us to live victoriously and abundantly. Can I have an amen? The spirit of faith will enable us to live supernaturally. You will multiply. You will conquer. Kasi yung faith na yan eh. Lahat naman faith eh. At finally, panghuli. Finally. Paano yung verse na yan? Finally, this verse reveals to us how the spirit of faith works or activated. Dito, ni-reveal ni Paul. No? So, yamang palang faith. Yung palang faith ay spirit of faith. And then, lahat pala tayo mayroon. Ang tanong, paano yan nagwa-work? Paano yan na-activate? Ready na ba kayo i-activate yung spirit of faith? Lahat tayo mayroon. Pati si Arnel mayroon. Amen? Yung katabi mo mayroon, lahat tayo mayroon. Ang tanong, do you know how to activate it? Kaya nga, ang tanong sa inyo kanina, anong importante, yung kasalukuyan nagpe-pray o after you pray? Now, basahin natin muli. Sabi niyan sa King James, since we have the same spirit of faith. So lahat tayo meron. According to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. So anong natin nakikita riyan? Una, the spirit of faith works the moment we speak the words of faith. The moment you open your mouth and you speak words of faith. Kaya dapat nagsasalita tayo. Kasi sabi ni Paul, dahil may faith kami, nagsasalita rin kami. Eh, problema sa atin, tahimik lang tayo. Kubisa nga, mag-amen lang, hindi makapag-amen. Di ba? Alam mo, pag yung hindi ka man makapag-amen, it's an indication you don't know how to operate, to work, the spirit of faith. Pag sinabi mong amen, yes, mangyari yan, so be it, Lord. Hindi yung amen lang, hindi mo masabi. How can you speak words of faith kung yung amen lang, hindi mo masabi? Now, tinabong ko, sabi mo sa kanya, talagang ikaw na ang topic niya, sister. Sabi mo, ang tamad mo bang amen? Nasa Bible yan. The promises of God are yes and amen. Amen? Minsan nga, kalala yung amen, parang kwan lang, parang pang-fill in lang. Parang mga bulaklak lang na salita. Hindi yan pang-fill in, hindi yan pang-ending ng prayer. Amen. It's a declaration that you believe. Lahat ay magsabi na, amen. Remember this. We cannot separate faith from confession. Pag may faith ka, pag may word of God ka, hindi ka pwedeng hindi magsasalita. Rabashanda. Amen? Kung minsan, madaanan mo lang yung tayo, hindi mo pwedeng i-bless, sharean, pag-pray. Share. Di ba ba? May word ka, may word of faith ka. Hindi pwedeng hindi ka usapin. Why? Kasi pag meron kang spirit of faith, hindi pwedeng hindi ka mag-confess, mag-declare, magsalita. Mali ba kung pipi tayo? Pati nga yung mga pipi, may mga sign language. Di ba? Meron kaibigan na pipi, kababata.
kapatid po ni Dr. Adela. Aba, pag nag-usap kami sa cellphone, talagang kung mayroon nag-nosebleed. Pero pinsan po yun, di ba? Yung nag-a-attend sa atin dito. Kapatid pala nag-a-attend sa atin dito. Si Dr. Adela lang, ano? Anyway, we cannot separate believing from speaking. Kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. He commands his soul to bless God, to speak what God has done. Who forgives all your sins, who heals your diseases. Amen? Who crowns you with loving kindness, goodness. So mga kapatid, nagsasalita ba ang faith mo? Ngayon, I rebuke the spirit of dumbness, ano? O mute, pagiging mute and dumb. Yung pagiging pipe. Tanong nyo ito, question ninyo. Magtanong sa inyo, ang Diyos ba may faith? Hindi, kailangan pa ba ng faith ng Diyos? Diyos na yun eh. Ang faith galing sa Kanya. He is the author of faith. Ibig sabihin, pag siyempre ng galingan, meron siya. No, paano natin malalaman meron pa rin faith ng Diyos? Diyos na makapangyarihan na. Di ba? Magmamagic lang siya. Hindi naman magician ng Diyos. No. Pasin yung sinunod ko, even God Almighty must speak words of faith for things to be created and things to be manifested. Sabi nga sa Genesis, and God said, and God said, and God said. Pag hindi sila nagsasalita ng word of faith, walang creation, walang makikreate. Diyos na yan, hindi siya nag-control. Di ba? Hindi lang siya nag-imagine. Yung kanyang in-imagine, sinabi niya. Yung kanyang visualize, ito ang gusto kong mangyari sa mundo. And the Holy Spirit is already ready. Sabi ng Genesis verse 2, the Spirit is moving, hovering in the face of the deep. Parang naghihintay. Naghihintay ng command, ng words. Kaya ang ginawa ni God, yung kanyang salita, sinulat niya para mabasa natin at mabigkas natin. Amen? So, Diyos na yan. He need to speak. Ikaw hindi nag-speak. Kaya pag meron kang spirit of faith, magsasalita ka. Paano ka magkakaroon ng spirit of faith? Faith comes by hearing and hearing the word of God. So pag meron kang word of God, you hear, you read, you hear. Kamukha ngayon, nagkaka-faith tayo. And then you will speak. You will declare, you will confess. Hindi pwedeng hiwalayan. Can I have an amen? Now, yung ating classic example, alam mo, si Jesus puno ng faith. Yung sa puno ng igos na kiniusap ni Lord. Diba, isang araw napadaan si Jesus kasamang mga lagad sa Mark 11. Then nakakita siya ng puno ng igos, madahon, pero walang bunga. Disappointed si God. Kasi, usually, sabi ng aking napakinggan, yun daw pong mga igos, kumisan na una pa yung bunga kaysa dahon. Parang kunyan, meron kami doon, sariguelas, di ba? Nauna yung kumisa, madalas, yung bunga na niya, hindi madahon. Hindi, pag madahon na, meron pa rin bunga yan. Meron kayong sariguelas sa baryo. Now, nakita ni Jesus, and then kinausap niya, sinumpa. Sinumpa niya yung igos. Nang magsalita sa Lord, parang walang nangyari. Parang ganoon din sa atin. Nang magsalita tayo, parang walang nangyari. Nang nag-confess ka, nang nag-pray ka, parang walang nangyari. Napasin niyo yung verse 20. Kinaumagahan. So, ibig sabihin, lumipas ang 24 hours. O mga aring 8 hours. Kinaumagahan, habang sila'y nagdaraan, nakita na ang puno ng igos na natuyo mula sa ugat. So, ito makikita natin, yung spoken words. Pag meron kang spirit of faith at nagsalita ka, ang unang tinitira ng spirit of faith, ng tinatawag natin kanina na words of faith, words full of faith.
ang unang tinitira yung pinaka-root. Madalas tayo nakakatingin sa panlabas lang, sa outside. Pero ang tinitira ng words of faith na binigkas is the root. At marami sa kung ang root cause mo, hindi naman yung sakit kundi yung unforgiveness, yung bitterness. Kaya kung minsan, inihans mo na, pinag-pray mo na, wala pa rin. Sapagkat hindi nadidil yung roots. Kaya yung word of faith, ang tinitira yung pinaka-root cause ng lahat, kasalanan, no? Ano man yan. And then it will manifest on the outside. Kaya sabi niya, kinaumagahan, habang sila'y nagdaraan, nakita nila ang puno ng igos na natuyo mula sa mga ugat. And then sabi ng verse 21, biglang naalala ni Pedro. Kaya sinabi niya, Rabbi, Guro, tingnan mo, sabi, tingnan mo. Na-amaze sila. Akala nila walang nangyari na magbigkas si Lord ng words of faith. Tingnan mo, Lord, sabi niya, ang puno ng igos na yung sinumpa ay tuyo na. Kaya mahalaga, hindi lang yung kayo nagpe-pray. Yung ating attitude after we pray. Para wag makontra yung prayer mo. Huwag ko kontrahin yung prayer mo ng ating mga negative words. Kasi pati yung mga negative words, no? Faith din yan, faith. Pananampalataya din yan. Kaya lang, on the negative side. Kaya masamang mangyayari. Kaya sabi ni God, sa Numbers 14:28, yung narinig ko, sabi niya, na pinag-uusapan nyo, mangyayari sa inyo, gagawin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. So yung ating mga sinasalita, yun ang nangyayari sa atin. Kaya nga yung ating mga sinasabi, bantayan natin, it can destroy our life. Yung sinasabi natin. Ito sabi ng verse 22, in-apply ka agad ni Jesus Christ sa faith. Verse 22, at sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Now, sa original, sabi ng mga scholar, magkaroon kayo ng pananampalataya kagaya ng sa Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. In other words, kung ano ang faith ni God, dapat ganoon ang faith natin. Yung problema sa atin kung bisa, yung faith mo lang hindi yung kagaya ng faith ni God. Kaya nga, we have the same spirit of faith. Doon tayo dapat mag-operate. Hindi sa faith mo lang, kundi sa spirit of faith na binabagit ni Paul. Kaya sabi niya, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos o kagaya ng sa Diyos. And then, tinuro sa atin ni Jesus paano nag-ooperate ng faith. Sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, hindi mag-imagine, kundi magsabi. In other words, kinakausap ang problema. Kinakausap ang bundok. Kinakausap yung mga mahirap na sitwasyon sa buhay natin. Na pinag-kausap, pag kinausap mo yan ng words of faith, and you are operating in the spirit of faith, sabi ni Jesus, mabubunot ka. Sabi niya, mabunot ka at matapong ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa puso. Kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Nakuha natin, hindi ko may sabi nito. So, kailangan, kaya marami kumisa sa atin, nagpe-pray, tahimik lang. Okay naman mag-pray ng tahimik. Pero gayahin natin si Lord, paano nag-pray? Nakatalaghala kumisan, nakadilat ang mata. At nagsasalita naman, naririnig na mga disciple. Kaya minsan sabi, Lord, turuan mo kayo mag-pray. Pero marami sa atin, we don't operate in the spirit of prayer. Kuminsan, yung speaking in tongues, praying in the spirit, naiiya tayo. Dapat kagaya ni Hana, kahit umahagulgul ka lang, umiiyak na parang lasing. Remember, Hana? Huh? Yun po yung effective prayer, nagsasalita ka, nagko-confess ka, pinaparamdam mo yung emotion mo, yung nararamdaman mo yung faith mo. Hindi yung, naghihilig ka na pala, nakatulog na. At hindi lang yung nakikinig ka sa prayer ng iba, sa prayer naming mga pastor. You yourself need to pray. Mag-confess ka sa prayer. Ano po, ang matindi dyan, yung mga Methodista, yung mga unang Methodist, pag nag-pray po yan, talagang dinig. Meron din po isang katutubo na ang pangalan ay Samuel Morris. Pag nag-pray po yun, nagkakaroon ng revival. Misa po, napunta ng Amerika yan. Hindi ko alam ikwento lahat ang kwento niya, no? Nagpunta ng Bible school, pinag-aral. Sabi niya, anong kwarto ang gusto mo? Sabi kay Samuel Morris, si Kabul, yung ayaw nila, doon ako. So, pinaso sa isang kwarto. Ang problema sa kanya, pag nagpe-pray,
Nagkikising ang lahat, hindi makatulog. Ibang klaseng pag-pray, may pag-iyak, may salita. May pagpupuri. Umaanggol-gol. Grabe itong si Kabul, si Samuel Morris. Nagreklamo. Nung kami po nagmi-minister pa, kasama ko si Pareng Ray Cruz, Pastor Ray, Pareng Ray. Meron kami Bible study dyan sa Pastor Bernas, malapit sa Guagua College. Doon sa, ano kasi ba yun? Yung noon, nasa El Shaddai pa tayo noon sa lumang building, meron nag-aatin yung tinda ng tsinelas, si Lola, saka yung anak niya. Anong pangalan, dear? Anyway, nakalimutan ko na sa tagal ng panahon. Kinagkwento sa akin ng kapatid ng sister na meron silang pastor noon. Ang pangalan ka lang pastor, Methodist, Pastor Salong. Si Pastor Salong daw, pag nagpe-pray yan, dinig ng mga kapitbahay. Minsan daw nagpe-pray yan, may magnanakaw sa kapitbahay yata. Narinig pong nagpe-pray si Pastor Salong, Methodist yan, Methodist. Narinig, talagang wala ka sa boses pag nag-pray. Yung magnanakaw, narinig yung prayer, nakumbig, nagsisi, at hindi na nagnakaw. May mga panahon, you are silent, communing, intimacy with God. May mga panahon, you pray with boldness, with authority. Amen? May mga petition, may mga request. So sabi ko, ang tindi pala ng mga naunang Methodist. Actually, ang nagdala ng revival sa Pilipinas, Christianity, mga Methodista. Ang daming ginamit na Lord, mga Methodist. Si Bishop Jess Candelaria, Methodista yan. Sa Taytay Rizal sila. Yung dati niya, pastor dyan sa Taytay. Nang dumating dyan si Lester Sumrall, na disciple ni Smith Wigglesworth, si Lester Sumrall. Bumaba yung Holy Spirit dyan. Sa Methodist, akala nasusunog yung church. Dumating ang bombero. Nakita yung mga tao, napuspos ng Holy Spirit. Nakatumba, nag-speak in tongues. So mga kapatid, yung bundok, hindi yung sakit ang nagsasalita sa'yo. Hindi yung problema ang nananakot sa'yo. Ikaw ang mananakot. Oy, bundok ha, pag hindi ka tumigil dyan, bubunutin kita. Jesus. So, tayo kumakausap, hindi ko yung tinatakot ng karamdaman, ng sakit, ng problema, ng pagsubok. Bundok, hindi yan literal. Gumamit yan ang Panginoon ng simbolo, na kasi ang bundok permanent siya yan. Para mahirap nang matanggal. So, pinapaganda ni Jesus, gaano bang ka-imposible, kahirap, parang permanent na ang problema, matatanggal pa rin yan. Mabubunid pa rin yan. Pag kinausap mo ng may pananampalataya at hindi ka nag-aalangan sa iyong puso. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magyayari ang iyong sinabi. Now, isa pa na kuminsan namimiss natin, importante ito. Importante. Hindi lang yung spirit of faith works by words of faith, by confession. No? Even as our salvation, we are saved and justified by believing and confessing. Halimbawa, katulad lang sa kasal. Pag sa kasal, dapat magsabi ng amen. O, tinatanggap mo ba siya? Opo. Pag hindi sumasagot ang lalaki o babae, Pastor Phil, di ba? Hindi, valid ang kasal. Dapat, magsalita. Now, magiging ating salvation, ganyan. Sabi nga sa Romans 10:9 and 10, sabi diyan, sapagkat kung ipapahayag mo sa magitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. So, sa kaligtasan, mahalaga yung, yes, Lord, I receive you. Yes, Lord, come into my heart. At sasampalata ka sa iyong buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya sabi ng verse 10, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya. Kaya itinuturing na ganap. At sa magitan ng bibig ay nagpapahayag, nagko-confess, kaya't naliligtas. So magkasama yun. Puso, buong pusong paniniwala at pag-acknowledge, pag-confess. Now, actually, galing yan sa Old Testament, yung word of faith is near you, sabi ni Moses. Hindi malayo. Now, meron din yung konteksto sa Matthew chapter 10. Sabi sa Matthew chapter 10, verse 32. So I will acknowledge
in front of my Father in heaven, that person who acknowledges me in front of others. In other words, pag hindi mo kinikilala si Jesus sa iba, tinatago mong Christian ka, hindi mo siya ina-acknowledge, very doubtful ang salvation mo, baka hindi ka saved. Bible lang, hindi mo madala, baka hindi ka saved. Sa church lang, hindi ka makapunta to acknowledge Jesus Christ, baka hindi ka saved. Kaya nga, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas. Kaya kailangan nyo acknowledging. Sabi sa verse 3, but I will tell my Father in heaven that I don't know the person who tells others that he doesn't know me, o denying Jesus Christ. Ay, hindi ko kilala si Jesus. Ay, hindi ko born again. So, mahalaga, ina-acknowledge mo sila, Christian ako, born again ako. Ha? Baka meron sa atin dyan, meron secret born again, secret Christian. Parang pa, hindi na alam, born again ako, na 30 years na ako sa office, wala pa nakakaalam, Christian ako. Mga kapatid, napaka-importante nitong ating topic na ito. Mahalaga at importante na nagpe-pray tayo. Pero pagkatapos ating mag-pray, napakahalaga, mag-operate tayo sa spirit of faith. Amen? Spirit of faith. Ating natuklasan, faith is a spirit. All believer have the spirit of faith. At ating nakita how the spirit of faith works, activated through words of faith, through confession, through declaration. Hallelujah. So this time po, nag-pray tayo kanina, nag-pray ka, at mamaya magpe-pray pa po tayo. Ngayon, halimbawa, napasin mo yung prayer request mo, 2 years na yung prayer request mo, ganun pa rin. Baguhin mo na ngayon, huwag mo nang ilagay yung prayer request. Ang gawin mo ngayon, Thanksgiving na lang, kahit yung i-apply Mark 11:24. Mark 11:24. Whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it, and you shall have it. Paniwalaan mo, kahit paano meron ka pang nararamdaman. Paniwalaan mo na. Kung naniwala kang narinig ni God, ni Jesus, ang iyong prayer. And then begin to act in faith. Kahit may sakit ka pa, kahit may nararamdaman ka na. Ito po ang nangyari sa isang lingkod na Diyos. Na-bypass siya, nagkasakit sa puso, no? And then, ang nangyari, mahinang-mahina siya. He needs miracle. Ang ginawa niya, kahit may nararamdaman ba po, that was, kung pa po ito, 1970 pa. Hanggang ngayon, buhay siya nagpipreach. 70s pa po, no? Mga late 70s. Na-born again siya. Although Katoliko, pero na-born again. And then, every day, nagwa-worship, nagpe-pray, nagte-thank you, kahit may nararamdaman. Hanggang ngayon, buhay. Hanggang ngayon, buhay. Hindi na siya nagpe-pray na pagalingin mo siya, kaya nag-pray na siya eh. Ang ginagawa lang, Lord, salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, ikaw ang aking lakas. He declares, he confesses words of faith. Hanggang ngayon, malakas pa, kahit matanda na. Can I have an amen? Kaya this time po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We praise you, Lord. You have the spirit of faith. The same spirit of faith na nasa mga apostol, na nasa kina Moses, kina Daniel, na kay Paul at kay Lord Jesus. The same spirit of faith ay nasa iyo. O rabashandara barabaraba. Tandaan nyo, lahat ng mga bagay na wala sa pananampalataya, anything that is not of faith is sin, kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, wag lang pong mental assent, kundi talagang you sure, you believe, you act. O rabashandara barabaraba. Tas mo yung kamay. Let your hearts be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Word of God. Ito ang susi para tayong makalakad sa espiritu ng pananampalataya. Oh, we thank you, Jesus. We believe, therefore we speak. The same faith, the same spirit of faith, hallelujah, ay nasa atin. We honor you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, Lord, I rebuke spirit of ignorance. Even the spirit of unbelief and doubt, and even unsubmission and pride, I rebuke. In the mighty name of Jesus. Anumang spiritong hindi mula sa iyo na umahad lang, pumipigil sa iyong gustong gawin sa buhay namin. Mga umahad lang para makalakad kami sa espiritu ng pananampalataya.
Lord, sinasaway ko sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Yesus. Lord, yan, I speak life. I speak faith, favor, strength. I speak revival, Lord, revival. Ma-revive yung puso ng iyong mga anak to hunger more, to desire more of your presence, of your word. In Jesus' name. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Now this time, ano man ang sitwasyon mo, speak the words of faith right now. You are highly favored. I am blessed. I am healed. I am called. I am saved for the glory of the Lord Jesus Christ. Oh, speak words of faith. I am God's masterpiece. By His stripes I am healed. I am blessed. Hallelujah. He will provide all our needs, my needs, according to His riches in glory, through Christ Jesus. Maraming salamat, Father God. We give you all the glory. At pag-ito pong aming susunod na gawain, ito pong aming pong Leaders Encounter, patuloy ka naming maranasan sa isang malalim na karanasan. We thank you and we praise you. In Jesus' mighty name we pray. At tayong lahat ay magsabi ng Amen, amen, amen. Hallelujah.